Ayun po mga kapatid, at narito na naman po ako upang magkwentuhan tayo mga kapatid about sa spiritual. At narito na naman po ako at magkwento-kwento lang ng mga dapat nating pag-usapan about sa spiritual. At may nagtatanong sa akin yan sa mundo ng spiritual daw kung ano daw ang mga kakayahan ko sa panggagamot. Apat lang na klase ang pinag-aaralan ko mga kapatid na na mga uri ng panggagamot. Unang-una po mga kapatid, ang pinag-aralan ko sa larangan ng panggagamot. Totoo po mga kapatid, at kung wala po tayong pera na pangtustos o pang-aral sa ating sarili o pag tayo ng tinatawag na pag nag-aral tayo ng college at wala po tayong pagtustos sa sarili, pwede naman tayo mag-aral sa sarili sa bahay natin na tayo lang mga kapatid. Apat na klase ang aking inaral sa larangan ng espiritual bago ako naging ganap na manggagamot mga kapatid. Unang-una ang espiritual. Yan. Dumako ako nung may alam na ako sa espiritual, dumako ako sa physical. Yan. Tsaka sa pangatlo mga kapatid ay yung mental, ay sa isip mga kapatid, sa isip ng tao. Yan, yung mga pasyente mo, kung ang mga pasyente mo may mga depression, may mga nervyos yan, mga anxiety, yan ang dapat mong pag-aralan mga kapatid. Hindi yung bara-bara ka sa mga sinasabi sa social media na mga kung ano-ano. At ikiapat yan mga kapatid ay herbal. Yan po ang apat na yan ang dapat na pag-aralan ninyo mga kapatid. Spiritual, physical, mental, herbal. Ayan po ang apat na yan mga kapatid ang dapat na pag-aralan natin. At bago ako naging ganap na manggagamot. Ayan. At napakaganda po mga kapatid na pag nahahawakan natin ng pasyente na pag ang sakit ay physical, ipadala natin sa doktor mga kapatid, dahil hindi po natin pwedeng pakialaman ang sakit na pang physical mga kapatid dahil may doktor na hahawak dyan mga kapatid. Kung physical ang sakit yan at hinawakan mo yan at kung anong mangyari dyan at ikaw yung sisisihin, ay pwede ka makulong mga kapatid. Dahil tayong mga manggagamot, wala tayong mga lisensya. Di tulad ng mga doktor na yan ay may lisensya yan. Ay ng katotohanan dyan mga kapatid. Meron kasing iba, kahit physical ang sakit, sinasabing spiritual. Kaya mas lalong lumalala ang sakit ng tao. Kaya imbis na ibdalhin sa doktor, ginagamot ng spiritual at lalong lumalala. Tapos yung pasyente na nadidepress na kasi tinatakot pa ng iba kasi kinukulam daw sila na ang sakit naman ay physical na na sakit. Imbis na physical ang sakit ng tao, nagiging pinapalabas na spiritual, tapos pagkakapirahan pa. Yan ang mahirap sa ibang mga manggagamot mga kapatid, na imbis na tulungan na para magkaroon ng kaagarang kagalingan at gumaling kaagad-agad sa pamamagitan ng lunas ng doktor, ay pinapalabas pa na na spiritual. Kaya minsan may mga pasyente din na napapahamak gawa ng may ibang manggagamot din na luko-luko. Ayan, may mga luko-luko ding manggagamot mga kapatid. Kasi ako mga kapatid, pag alam kong pang doktor ang sakit ng tao, pinapupunta kayan sa doktor mga kapatid. Kung mayroong mang spiritual na sakit na nauwi sa na yung spiritual na sakit at nauwi sa physical, kinakalas ko muna mga kapatid ang sakit ng pasyente sa spiritual bago gamutin sa physical. Kasi mga kapatid, merong mga tao mga kapatid na may sakit sa spiritual na may physical na uwi sa karamdaman ng physical. Sige sila ng gamot, hindi gumagaling mga kapatid. Kasi nga mga kapatid, hindi nakakalas ang spiritual na sakit. Mas lalong lumalala ang sakit ng tao. Ayan po ang katotohanan diyan. Mas lumalala ang sakit ng tao. Kasi patuloy nilang pinapagamot sa doktor ang pasyente na may sakit espiritual. Ayun. Hindi magkatugma ang dalawa. Kailangan diyan mga kapatid, gamutin muna sa espiritual bago dalhin sa physical para tuloy-tuloy na ang kagalingan ng ating pasyente. Kaya minsan mga kapatid, ang pagsusuri po sa gamutan ay kailangan po talaga kahit sa pulso malalaman mo yan ang sakit ng tao. Kahit sa pagsasalita pa lang kung anong karamdaman nila, malalaman mo kung ang sakit niyan physical, kung sakit niyan ay may nervyos, kung sakit niyan ay kung ano-ano. Malalaman mo yan mga kapatid. Hindi basta-basta ang panggagamot.
At kung sa herbal naman mga kapatid, ang herbal naman po mga kapatid ay yan po ay ginagamit ng mga sinaunang mga babaylan. Ayan, may mga kakilala akong mga babaylan. Lola ko babaylan, papa ko babaylan. Yun mga kapatid, hindi yung gumagamit ng kung ano-ano, hindi yung gumagamit ng mga orasyon, hindi yung gumagamit ng mga tinatawag na sinasabing porket babaylan ay nagpapasampa. Hindi, magkaiba ang antas ng babaylan tsaka tinatawag na faith healer. Ang babaylan po mga kapatid ay hindi po sila nasamba sa mga sa mga god. Ayan, hindi po sila nasamba diyan. Ang sinasamba niyan ay yung mga anito at bathala. Ayan po ang mga sinasamba ng mga babaylan. Yan ang mga diyos nila, ang ng inang kalikasan. Sa kalikasan sila kumukuha ng lakas, sa kalikasan sila kumukuha ng mga ginagamot, ay mga halamang gamot yan, sa kalikasan yan. Kaya po mga kapatid, ang mga sinaunang tao dati, nung wala pa ang mga gamot na yan, tumatagal ang buhay ng mga ninuno natin dati dahil sa halamang gamot. Ayan ang katotohanan diyan, na dapat pag may sakit ang isang tao, halamang gamot din ang dapat na na ipanglunas. Kasi po kung ang katagalan po kasi mga kapatid, kung ang kung sige po tayo inom ng gamot, inom ng gamot, tapos hindi naman magka-combine sa ating sa ating sakit na physical, mas lumalala ang sakit natin sa karamdaman. Unang-una po kasi mga kapatid, ang mga gamot po ay mayroon pong side effect yan. Ang unang-unang masisira sa ating katawan po ay ang kidney. Dahil po ang kidney po ay sumasala yan ng mga kung ano sa ating katawan. Pag yan nasira ang kidney, apektado na ang ating mga internal organs dyan. Nagkakaroon na ng pamamanas. Kaya minsan mga kapatid, hindi sa panggagamot, pag sila nagpapagamot sa akin, hindi po ako nagbibigay ng mga ng mga gamot na galing pang doktor, kasi wala naman akong wala naman akong alam sa mga gamot na mga irereseta. Sa herbal mga kapatid, marami akong mga kaalaman sa mga ganyan. Pag sinabing pag sa doktor ang sakit ng tao, pinapapunta ko sa doktor. Doktor ang doon. Pero pag alam ko naman na kaya naman ng herbal ang pinapainom ko sa kanila. Pinapangalap ko lang sila ng herbal. Ayan po ang katotohanan diyan mga kapatid sa panggagamot. Ayan, hindi po basta-basta na kahit physical na sakit sinasabing spiritual. Kaya minsan maraming namamatay na mga pasyente gawa ng mga meron kasi mga manggagamot na pera lang ang habol. Ayan mga kapatid, sa isang tao. Kasi mahirap yung mga kapatid, pag buhay kasi ng tao ang nawala at ikaw ang gumamot doon, at ikaw ang mababalikan doon mga kapatid. Yan yung katotohanan dyan. At mahirap mga kapatid pag ang sakit na pang doktor na sa doktor na yun mga kapatid, ay kung ano mangyari dyan at ikaw ang sisisihin ng pamilya niyan mga kapatid, ay ikaw ang mananagot dyan, kasi ikaw ang gumamot dyan wala kang lisensya buti kung may lisensya ka, buti kung doktor ka may lisensya ka, di ka makakasukan. Pag hinanapan ka ng lisensya, kawawa ka, makukulong ka ng katotohanan dyan. Kaya ingat-ingat po sa pagtulong din sa kapwa. Minsan kasi ang pagtulong natin sa ating kapwa, minsan din po tayo din po ang napapasama minsan sa ating mga kapwa manggagamot. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya po yung mga iba dyan na nagsasalita lang. Ako kasi mga kapatid, bago kasi ako nagsasalita, pinag-aaralan ko yung mga kapatid. Pinag-aaralan ko yan, binubuklat. Talagang hindi ako lumalabas ng bahay, pinag-aaralan ko yan kung paanong klaseng pamamaraan, kung anong sakit ng taong ito, kung paano manggamot sa pamamagitan ng pagpulso. Ayan, sa pagsalita pa lang ng ating pasyente, alam na natin kung ang sakit ng pasyente physical o spiritual. Pagkaharap mo pa lang, alam mo na. Pag upo pa lang ng pasyente sa bahay ninyo, ay ang sakit ng pasyente ay spiritual o physical. Maaring yan ay ginambala ng kulam, engkanto, o kung ano mang uri ng mga nilalang ng mga spiritual. Alam mo yan mga kapatid. Hindi yung pag mo doon, kung ano mga pinagsasabi mo, bibintangan mo yung mga ibang tao na wala namang kinalaman. Mali yun, yung mga manggagamot na yan, ganyan. Yung parang mga manggagamot na imbis na bigyan ng kapanatagan ang pasyente, mas lalo pang pinapa-stress, kaya minsan lumalala ang sakit ng tao. May mga ganung mga manggagamot mga kapatid. Kaya yung iba, yung
Yung sa akin naman kasi mga kapatid, sa panggagamot, yung sa akin lang, ang panggagamot ko mga kapatid, kahit pumunta kayo dito sa bahay, donasyon lang talaga ang mga hinihingi ko mga kapatid. Donasyon lang, kahit magkano ang ibigay nyo dyan, lagay nyo sa altar, hindi ako naniningil. Yan lang ang katotohanan dyan. Alam ng mga ibang alam ng mga ibang mga nagpapagamot yan sa akin na hindi ako naniningil mga kapatid. Yan ang unang-una dyan sa lahat. At sa akin mga kapatid, ito ang masasabi ko sa panggagamot. Hindi dapat ang mga kapatid, hindi pamumuhay ang sinasabi dito nga ginagawang hanap buhay ang panggagamot mga kapatid. Ang panggagamot din mga kapatid ay isa rin yung trabaho. Sa totoo lang mga kapatid, isa rin yung trabaho tulad ng doktor. Ano yung tinatrabaho ng doktor? Panggagamot. Nagagamot sila sa physical. Ganon din tayo mga kapatid. Trabaho din ang panggagamot mga kapatid. Yun lang ang pinagkakaiba. Ang mga doktor kasi yan, mga ganyan, ang mga construction worker o ang mga pulis o mga doktor o mga sundalo, may mga lisensya yung mga yan, may mga lisensya yan sila tulad ng mga engineer, yung mga seaman, may mga lisensya yan sila. Tayo mga kapatid, ang mga manggagamot ay maggamot tayo mga kapatid ng mga wala tayong tinatapakan tao, wala tayong niluloko, wala tayong ginagawang masama sa kapwa. Tumulong lang tayo mga kapatid. At mas maganda kasi mga kapatid kung ang pagtuunan mo ng trabaho mo ang panggagamot mga kapatid, nakatulong ka pa sa kapwa, marami pang blessing na dadating sa iyo. Pag ginamit mo sa tama ang panggagamot mo, maraming blessing na dadating sa iyo sa totoo mga kapatid. Hindi sinasabing ginagawang hanap buhay ang mga kapatid, ang panggagamot. Ang hanap buhay na tinatawag doon, namamalimos ka doon sa tinatawag na pumupunta doon, nanghihingi ng pagkain, yun ang tinatawag na hanap buhay. Nagsusugal, kung ano-ano yung mga ginagawa, yun ang hanap buhay mga kapatid. Ang panggagamot, trabaho yan. Dapat mo yung ikarangal at pagmalaki mo na yan ay marangal na trabaho mga kapatid. Wala kang inaagrabyadong tao, wala kang ginagawang masama. Ayun ang importante diyan. Hindi mo sila niluloko, hindi mo sila binabalasubas. Yan mga kapatid. Pag nanggagamot, pag nanggagamot, tulungan mo mga kapatid. Hindi yung ang panggagamot kasi ay parang spiritual healer at ang doktor ay iisa lang yan, magkaiba lang ng linya. Spiritual lang kasi ang sa tulad nating mga manggagamot, physical sa doktor. Trabaho din yan mga kapatid. At mas maganda na mga kapatid na kahit yan ang panggagamot, mas proud ka dapat na nakatuon ka sa sa panggagamot mo. Kahit nasa bahay ka lang, uupo-upo ka lang dyan sa bahay, may dadating na pasyente, gagamutin mo, o may 5 pasyente ka dyan sa pasyente mo, may mga donasyon dyan sa inyo, okay na mga kapatid. Ayun ang katotohanan dyan, okay na yung mga ganyan. Kaysa naman sa kung sakaling magritual man, magritual ka dyan hanggang maghapon. Pag nagritual ka, umpisa may 5 kang client, tulad ko may 5 akong client na taga mga OFW na nagpaparitual sa akin. Ayan, kahit umupo ka diyan maghapon, kahit magritual ka lang diyan, ang mo mga kapatid, ang wala kang ginagawa mga kapatid. Nakaupo ka lang diyan, di tulad ng ibang nasa trabaho diyan. Nagtatrabaho nga, sinisigawan. Mas maganda ang pagtatrabaho ng panggagamot mga kapatid. Wala kang amo, walang sisigaw sa'yo, walang manlalait sa'yo, walang pagkwekwentuhan ka, wala kang masasabi na na mga pangit na naririnig mo sa ibang tao. Mas maganda ang panggagamot mga kapatid. Manggamot ka maghapon diyan, walang sisigaw sa'yo kasi amo mo mismo ang sarili mo mga kapatid. Amo mo mismo, para ka ring doktor doon mga kapatid. Yun ang katotohanan doon, na mas mahalin mo ang panggagamot. Kung ikaw ay pinagkalooban ng ating Panginoon na nagkakaroon ka ng kakayahang manggamot, mahalin mo mga kapatid. Huwag mong ikahiya dahil yan ay marangal. Yan mga kapatid, ang ikahiya mo kung nangaapa ka o nagmamaliit ka ng mga kapwa mo, yan ang pangit. Yung ina-underestimate mo yung tao, pangit yun. Kasi yung mga taong hindi naman
wala yang ano, wala yung pakialam sa iyo yan. At importante, nakatulong yung tao sa ano. Yan kasi yung iba, ang blessing kasi ng ibang tao, kasi ang kapwa tao ngayon sa blessing kasi ng tao nakatingin. Kaya yung blessing na nasa kanya, hindi niya na ano, hindi niya na tinatawag yan. Hindi niya na natutuunan ng pansin kasi nakatuon siya sa blessing ng isang ng taong kinaano niya ng ano ng yung blessing na yon ay nakakaano siya. Yung blessing kasi ng tao yung binabantayan niya, hindi niya yung blessing na dumadating sa kanya. Kaya yung blessing niya nauudlot. Kaya ganun yun mga kapatid. At may mga nagsasabi diyan, ang ako daw, ganyan, na mga naniningil yan sa mga ganyan. Ipalagay na natin yung mga tao dun sa amin ay naniningil ng mga sira-sira, mga kuro-kuro ng mga tao. Sa totoo lang mga kapatid, ito yung kahit tanungin mo diyan yung mga ginamot ko sa social media. Yan, kahit diyan sa mga OFW na mga na mga ginamot ko diyan, hindi ako naniningil. Yan, yung mga pinapadala nila sa akin, yun po ay mga tinatawag na ginagamit yun sa materialis na binibili ng kandila. Yan, at yung mga ritual candle na pinakita ko, yun ay binibili ko yung mga kapatid. Hindi ko yun sinasabing mga kapatid, yung mga kandila na yan na aking mga ibinibili ay pinapakita ko yan sa aking mga client na ito yung mga ma'am, ito yung mga kandila na ibinili ko, para makita nila ang na totoo itong manggagamot mga kapatid. Totoo itong manggagamot para makita na totoo ito. Para ang tiwala kasi mga kapatid, isang beses lang yan mga kapatid. Pag nasira ang tiwala kasi ng isang tao, kahit magdududaldal ka pa dyan, kahit kung ano-ano pang pinagsasabi mong mga matatamis na salita, kung ang tao ay sira ang tiwala mo, ay wala kang mapapala, tatawanan ka kasi alam na ng tao na ganyan ang ugali ng isang tao eh. Yan ang katotohanan diyan mga kapatid. Ako mga kapatid, hindi ako na naniningil sa tinatawag na ritual. Ayan, ang ritual, ginagamit nila yan. Ginagamit nila ang sinasabing ritual. Ako ay nagsasabi sa aking mga client na kung gusto niyo magpagawa, kayo ang magpo-provide ng mga gamit, kung ano mang mga kandila na aking isasagawa sa ritual. Yung mga kapatid, kasi kung magsasagawa ka ng ritual, nakulang naman ang pananampalataya o tiwala sa taong gumaganap nito, ay hindi po ito tumatalab mga kapatid kung nagdadalawang isip. Yan po ang katotohanan dyan mga kapatid. Marami na akong natulungan na mga naghiwalay na mga mag-asawa na nagsibalikan mga kapatid. Minsan pa nga yung iba ay yung mga nagpapadala sa akin at pinupost ko dyan sa social media, at ang iniisip ay yung mga pera na yan ay singil sa aking sa mga client ko. Hindi mga kapatid, ang pinapadala nila diyan sa akin, yan po ay bilang pasasalamat mga kapatid. Bilang pasasalamat yan na ang kanilang pamilya ay nagkaayos ang kanilang pamilya. Pasalamat nila yun sa akin. Hindi yun singil sa kanila mga kapatid. Pasalamat nila yun ay pinadala sa akin. Nahihiya pa nga ako mga kapatid. Sabi, wag yung tanggihan yan sir, blessing yan. Ay tatanggapin ko mga kapatid, blessing yan eh. At least nakatulong ako sa kanila na naayos ko ang kanilang pamilya. Ayun ang katotohanan doon na nagka-issue na agad. May iba na nagsabi na doon sa amin na sunod-sunod daw ang post ko ng mga ganto ganyan. Kasi mga kapatid, ang mga pinupost ko na iba, yung mga sa client ko mga kapatid. Yung sa client at nagpapahiling sa akin. Ang ginagawa ko diyan mga kapatid, nagpapa-reading sila sa akin. Yan, naniningil talaga ako sa reading kasi ang oras diyan mga kapatid, nagbabayad ako ng internet. Unang-una diyan. Hindi ako na pera-perang habol. Internet ang binabayad. Babayaran mo internet. Yan ang katotohanan diyan. Tapos, siyempre naman mga kapatid, ang singil ko lang sa aking pagtatarot ay 450. At nagtataka yung iba, bakit daw 450 sa akin samantalang yung iba ay nasa 1.5, 2.5 pa nga yung pagpapareading. Sa akin lang naman ma'am, yung yung pagpapareading, sabi ko sa kanila, libangan lang ito para sa akin. Pampaano lang, ay natuwa yung aking mga client. Ayan, imbis na 450, siyempre ang mga client naman natin pag natutuwa sa mga
lumalabas sa mga barahan na napili ay nagkakatotoo, kaya minsan natutuwa sila at ang mga sinasabi ko sa mga baraha ay tulad ng mga blessing na darating. Ayun, at nangangako sila kung may blessing man na darating, inaambunan nila ako ng kanilang mga biyaya. Kaya tinatanggap ko po yun at pinupost ko sa social media bilang pasasalamat. Kasi ang iniisip ng iba, yung mga pinupost ko ay sinisingil ng mahal. Hindi yun. Pasasalamat yun mga kapatid. Yan ang katotohanan dyan. Bago kasi tayo magsalita ay i-balansehin natin. Magtanong-tanong muna kung ano ang totoo. Hindi yung mga kapatid, hindi yung mga ganyan, mga nagsasalita lang, hindi pa alam. Ang diyan kasi nagsisimula ang mga hindi pagkakaunawaan kasi pinapairal ang pride at saka ego. Ayun, yan ang katotohanan diyan mga kapatid. At ako naman mga kapatid ay yung sa akin naman, andun sa amin mga kaka ay ako daw ay nakapagpatayo yan ng kahit munting kubo lang na matirahan ng aking magulang. Kung nakapagpatayo man ako ng aking kahit kubo-kubo lang sa aking magulang, pinaghirapan ko yun mga kapatid. Pinaghirapan ko yun. Hindi nanggaling yung aking mga aking pinundar doon na ginastos sa pagnanakaw. Hindi ko di galing yun sa pagnanakaw yung mga ko. Ang iniisip ng iba yung parang parang naga-underestimate yung ganito ganyan. Karapatan naman talaga na kung magpagawa ako ng bahay, wala kayong tinatawag na wala kayong karapatan na magreklamo dahil hindi naman ako humingi ng mga pambiling materialis sa inyo mga kapatid. Anong katotohanan diyan? Kaya yung mga tao kasi ngayon, pag alam na nalalamangan, kasi ang tao kasi na pinagpapala mga kapatid, ang karunungan niya ginagamit niya sa tama. Yan kasi tulad niyan sa pagtatarot. Dalawang klase ang pagtatarot. May psychic na mabuti, may psychic na masama. Yan ang katotohanan diyan. Kung ang psychic mo ginagamit mo sa pagmamanipula o imbis na anuhin ang blessing, kinokontrol mo, pangit yun. Hindi ka uusad dun pag ganun. Minamanifest mo na ganito ganyan, sana mawalan ng blessing yan, ganito ganyan. Paano kung may depensa yon at bumalik sa'yo? Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Ang mundo ng spiritual ay mahiwaga, sa totoo lang mga kapatid. May iba kasi na parang naangatan ganyan, parang ganun ba, hindi talaga mawawala yan sa ating mga Pinoy na kung may nakitang umaangat o umaasinso ay nasasaktan sila mga kapatid. Parang mananakmal, di mo alam kung sino ang ganyan ang mga ng mga sakit ng mga Pinoy ngayon mga kapatid. Kaya dapat intindihin natin ang buhay ng spiritual. Nasa tao naman kasi yun, sa paggamit ng spiritual, kung gagamitin mo sa mabuti o sa masama. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Dahil ang mga tao nga gumagawa ng masama tulad ng ganyan, panunubok, hindi mabuti yun mga kapatid, masama na yun. Paano naging mabuti yun? Sinubukan mo ang kakayahan ng isang tao. Paano pag tinapatan ganon? Yan ang katotohanan mga kapatid. Dahil ang mga tao kasi na may mga kaaralan na ang mga simpleng tao na may mga kaaralan, tahimik lang yan mga kapatid, tahimik lang yan, hindi mabunganga yan mga kapatid. Sa totoo lang, ang tunay na may pagkaintindi sa sa kaaralan, dapat yan, may disiplina ka, hindi yung pabara-bara ka. Yan, di mo alam yung mga sinasalita mo ay marami na palang nakaka sa iyo. Paano pag pinagkaisahan ka niyan? Delikado yan. Buti kung isa lang yung kalaban mo, paano yung mga naparinggan mo at na naparinggan natin o nag-join force yan, hindi mo masasalagyan. Totoo yan. Ranas ko yan na mabalikan ako. Pag nagsama-sama yan, post tayo sa social media, tapos yung pinatamaan mo, natamaan yon, tahimik lang yon.
di natin alam. Naglalakad tayo, bigla tayong binigla dyan, ay mahirap yung ganun. Ang kayabangan kasi mga kapatid ay humahantong sa kapamakan, ang katotohanan dyan. Kasi ang totoong may kaaralan at disiplina sa larangan ng espiritual, tahimik yan mga kapatid. Hindi yan dinadaan sa yabang, sa hambog. Ako mga kapatid, kahit ganito ako, kahit sabihing mayabang ako, may pinagyayabang din naman ako mga kapatid. At pinanindigan ko pag ako ay nagsalita. Sa totoo lang, ako wala akong hindi ko gusto na mayroon akong manggagamot na nakakabangga. Hindi ko gusto yung mga tao na bayaan mo sila kung ano yung diskarte nila sa buhay nila. Bayaan mo sila. Bayaan mo, mag-focus ka sa goals mo, kung ano yung mga pangarap mo sa buhay, hindi yung ang ano ng iba ay pinapakialaman mo. Diyan kasi na yang ang mga taong nangingialam ng buhay ng iba, hindi masaya sa buhay nila yan. Hindi masaya sa buhay. Kaya ganun. Kunting lusot lang na mali, sisilipin nila. Ganun ang buhay ng Pinoy. Yan, Pinoy ang kapwa Pinoy sa kapwa Pinoy ang hihila sa iyo pababa. Kaya ang mga ganyang tao na may mga negatibong iniisip sa katawan, di dapat pakisamahan yung mga ganyan. Kasi ang mga ganyang tao kasi, pag yan ay pinapatuloy na pinagpakasamahan ninyo, mahahawa kayo dyan mga kapatid. Kasi ang negatibo kasi parang virus yan. Pag sinabihan ka ng negative doon, papasok sa utak mo yun, magiging negatibo din yun. Sasabi ka ulit doon. Ganun ang mga kapatid. Mahirap yung mga kapatid pag puro negative ang inaano sa utak natin. Mga kapatid, yan ang katotohanan dyan sa mundo ng espiritual. Kaya po hindi basta-basta ang pagbitaw ng mga bawat kataga, dahil di natin alam sa kakabitaw ng salita natin ay mayroon pala tayong mga nasasaktan na ibang tao na hindi natin alam. Ayan ang katotohanan dyan mga kapatid. Ayan. At sa panahon kasi ngayon mga kapatid, ang sa mundo ng spiritual kasi yung pagalingan na kasi ngayon. Yan, kaya mga kapatid, sa spiritual hindi na ako nakikisali sa grupo. Ayan, kasi nadala na ako sa mga ganyang mga bagay. Nung sumali sa grupo, meron kasi akong kaibigan na ganyan ang nangyari mga kapatid. Nung siya ay sumali sa grupo mga kapatid at may nakitaan siyang mali na kakaiba sa aral ng kanilang spiritual, ay umalis siya. Pinagkaisahan siya mga kapatid. Pinagkaisahan. Talagang binira yung kaibigan ko na nagkwento sa akin. Buti na agapan yan mga kapatid. Kaya ang kasi sa iba kasi, pag umaalis, binibira nila. Ganun ang ng ibang mga grupo. Yan ang katotohanan dyan, at yan ay totoo yan, at minsan na rin ako nakaranas ng mga ganyang pamamaraan na yung bumibira din pala sa atin, kapwa manggagamot din. Yan. Alam ko yung mga kapatid, mayroon pang pinagkaisahan nila na parang mga kapatid, parang pinagkaisahan nila na hindi nila gagamutin, sila yung manggagamot. Tapos kasi yung yung kapartner nung tao na yun, professional. Ayun, ay sila, parang nag-usap-usap na bibigyan ng sakit yung partner ng professional na yon. Tapos kung hihingi ng tulong yung tao na yon, hindi nila gagamutin, doon ipapagamot sa isa, doon ipapagamot. Parang hindi talaga mga kapatid yung tao na yon na na humingi ng tulong sa kanila. Siyempre yung tao na yun yung tao na akala niya tutulungan, kasi sanggang dikit sila dati nung tao na yon. Nagkwento sa akin, sanggang dikit sila ng tao na yon. Tapos nagtaka yung sinabihan niya nung humingi siya ng tulong, na bakit sabi na ipadala niyo na lang doon, sabi nung tao, idalhin mo na lang doon. Yung pala mga kapatid, yung time na yun ay nagkuntsaba pala sila. Ang gusto nila kasi mga kapatid, ipapagamot doon. Pero kasi pala manggagamot na ganun mga kapatid, ipapagamot doon isang manggagamot, para ang kita doon mga kapatid ng taong professional na yon ay ibabayad doon at paghahatian nila. Yun pala ang katotohanan doon mga kapatid. Doon lang nalaman ng tao na yun na nagsumbong sa akin na nagkuntsaba pala sila. Yun mga kapatid, na
pinagkaisahan pala nila yung tao na yon, yung parang pinagkaisahan nila ay umiwas kasi yung akala niyang totoo yung ano niya ay siyempre kahit sino naman siguro na ganun ang pinakita na akala mo totoo at tutulong sa iyo sa ano ay hindi talaga tumulong mga kapatid, at ang sabi talaga na ano na idalhin na lang daw doon para maagapan daw. Biruin mo, buhay ng tao ang nakasalalay, kung totoo silang manggagamot dapat nagtutulungan. Kaya doon ko naisip mga kapatid na ano, doon naisip ng ano, doon sa kwento ng tao, doon ko naisip na dapat pala mas maganda na magsulukan na lang o magsariling aral ka na lang kaysa humingi ng tulong sa iba. Kasi pag humingi ka ng tulong sa iba, bandang huli mga kapatid, makakatikim ka ng sumbat doon kung ano-ano pa yung mga pinagsasasabi sa ibang tao. Kaya doon natuto ako mga kapatid ng mga time na ikwininto sa akin ng isang tao na yun, na yung tao na humingi ng tulong na yun, pinagkuntsabahan pala yun, na ang partner nila ang tatargetin para magpagamot doon at para yung pera na kinita doon paghahati-hatian. Yun ang katotohanan doon. Nung nalaman ko nung huli, doon ay umiwas na yung tao na yun sa kanila kasi hindi maganda ang ginagawa nila eh. Nakakala ng tao na pala doon sa kanila ay tunay, yung pala ay mali ang ano nila, mali yung ano pamamaraan nila eh. Nung time na yun na ano, sila rin ang nagtatalo-talo, yun ang nagsabi sa akin, sila rin ang nagtalo-talo, nagkabukingan na sila kung ano yung mga tinatago nilang lihim, parang nagkakanda gulo-gulo sila ba. Yun ang katotohanan dun mga kapatid. Kaya ako nung time na nalaman ko yung mga pinagsasabi ng aking ng kaibigan na yun na totoo yung ano, umiwas na, pati ako umiwas na rin kasi hindi pala maganda ang pinagagagawa nila. Meron din palang mga manggagamot na bibirahin nila ang tao tapos sila din ang manggagamot. Meron palang ganun mga pamamaraan. Kasi kung totoo kasi yung mga kapatid, kasi kung hindi nila pinagkaisahan yung tao na yun, kung hindi nila pinagkaisahan yun, ano yun, gagamutin yun, tutulungan ng mga kaibigan na hindi talagang pinagkaisahan talaga nila yung tao na yun. Doon ko naisip na mas maganda na lang siguro na kung magsulo ka sa larangan ng espiritual at iwasan na lang yung mga tao na ganyan at maghanap ka ng mga ibang mga kakilalang mga manggagamot. Ako may mga kakilala ko mga manggagamot pero hindi ko na sila tinatag kasi uso ang sulot ngayon mga kapatid. Susulutin ng isa, sisiraan ng isa. Ganun yung mga kapatid. Kaya pag nagpo-post ako diyan, di ko na tinatag mga kaibigan ko mga manggagamot yan. Alam ng mga ibang mga manggagamot diyan, yung iba mga matatanda na. Yung mga kakilala ko diyan pero alam din nila at sila rin nagsasabi sa akin na yung mga ano na yan ay dating mga mga kaalyado din. Yung mga sumasabotahe, kaya hinayaan ko na lang, pinagpasa Diyos ko na lang dahil hindi naman mga kapatid, hindi naman siguro masama kung pagpasa Diyos na lang natin ay ang karma ng bahala sa kanila, naniniwala naman ako. Yan ang ang katotohanan diyan. Yan lang ang ating aral na kaya ang panggagamot ay mas maganda talaga na kung sa panggagamot ang iisipin ko kaysa magtrabaho ako mga kapatid, mas maganda na mag-focus ako sa panggagamot ay dito na ako nagsimula dito na ako malalagutan ng hininga sa panggagamot mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kasi pag nanggamot ka hanggang maghapon, uupo ka lang mga kapatid. Wala kang amo, walang sisigaw sa'yo. Walang sisigaw sa'yo dyan, walang sisira sa'yo dyan, walang magmamanipula ng trabaho mo, walang mag-underestimate sa'yo dyan. Ikaw mismo ang amo sa sarili mo, ikaw ang magagawa ng ritual, ikaw ang gagamot dyan. Ang dinasyon niya, iipon mo, bili mo ng hindi yan sinasabing pangkabuhayan ang tinatawag na panggagamot. Yan ay trabaho din ang panggagamot mga kapatid. Yan ay dapat maging proud ka sa sarili mo, wag mong ikahiya. Yan ang katotohanan dyan. Tulad nung sa akin, hindi ko ginawang hanap buhay ang panggagamot. Trabaho yan, ang katotohanan. Ayan ang dyan. Kung umaasa man tayo sa panggagamot, at least malinis na paraan mga kapatid. Hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo gumagawa ng mga illegal na mga gawain ng ibang tao, hindi tayo nagsusugal, hindi tayo nagkung ano-ano. Importante tayo,
wag tayong matakot na mag-post naman kung ano-ano mga blessing diyan sa ating mga social media. Dahil yan po ay legal po yan na binigay sa akin ng mga ano na yan, yung mga payment sa akin ng aking mga client sa pagre-reading. Yan nagpapadala sa akin ng 1.5. Ano nila sa akin yan ang kusang loob nila sa akin yan na ibibigay talaga sa akin. Siyempre, sino ba namang tao natatanggihan ng ganyan, blessing yan. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Kaya minsan natatawa na lang ako sa mga ano ng iba. Kaya minsan mga kapatid, nag-aaway-away ang ibang mga manggagamot dahil nga kasi may mga sari-sariling prinsipyo, may mga sari-sariling paniniwala. Yung mga yan mga kapatid. Kaya ako nagla-live na ako dito at wala akong ginagawa. At ano lang, yung share lang, masaya tayo sa ating trabaho mga kapatid. Kahit ako sa panggagamot, ako masaya ako dito kahit sa panggagamot. Lalabas ako kung gusto ko, kung dito ako sa bahay dito, wala namang problema kung kung dito ako sa bahay, nabubuhay naman ako, di naman ako humingi ng pagkain sa inyo, di naman ako umano sa inyo. Yung sinasabi ang mga makapalang mukha, yung mga taong tamad, yan ang magtatrabaho na lang, magrereklamo pa ng katotohanan dyan. Huwag mong ikahiya ang panggagamot, lalo na sa social media mga kapatid. Diyan ka nakikilala sa social media, diyan ka dadayuhin ng yung mga taong nananalig sa iyo mga kapatid. Kasi may mga tao kasi na nagpapagamot na kulang ang pananampalataya din. Minsan hindi gumagaling. Yan ang katotohanan. Ayan. Hindi naman kasi kami nagpapagaling sa inyo, ngunit ang inyong tiwala at pananampalataya sa taas, at kami lang ay instrumento lamang. Yan po ang andyan totoo. Yan. At sa sinasabi naman ng mga ito sa mga may isa kong kaibigan na nagtatanong ako kung totoo ba ang kapangyarihan ng pangil ng kidlat. Totoo mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo kung totoo daw ang pangil ng kidlat. Ito kunyari parang napaisip din ako mga kapatid. Ito ay tinatawag daw na pangil ng kidlat. Ito. Binasihan ko to mga kapatid. Kung ito ay pangil ng kidlat, ito merong tao dito na natamaan ng kidlat. Dito merong tao, merong nabalitaan na merong kalabaw na tinamaan doon ng kidlat. Pero ba't walang nakikitang merong ganitong pangil doon ng kidlat? Yun mga kapatid, kung totoo may pangil ng kidlat, pag hawak mo pa lang sa tinatawag na pangil ng kidlat, merong voltahe yan mga kapatid, merong voltahe yan. Makukuryente ka dyan. Doon ako napaisip sa sinasabi ng kaibigan ko. Yung mga sinasabi ng mga tao na may pangil ng kidlat, ilusyon lang daw nila yun mga kapatid. Yung mga lang nila yun para makapanloko lang daw ng kapwa. Sa totoo daw mga kapatid, ang kidlat po talaga, hindi po talaga nakikita yun. Tulad ng mga taong natatamaan ng kidlat, kahit autopsy mo yan mga kapatid, wala kang makikitang ganito na sinasabing ganito yung nakuha sa loob na pangil daw ng kidlat. Wala. Dahil pag once na tinamaan ka ng pangil ng kidlat, kung may pangil man, maiiwan yung ganito. Kaso wala Ito pala yung sinasabi nila, sa kalikasan lang ito mga kapatid. Kalikasan lang ito. Pero hindi ito pangil ng kidlat. Wala po. Tulad ng kulog. Sinasabi, kung tulad ng kulog. Kung may mutya ng kulog mga kapatid, ilagay mo dyan sa lupa yung mga kapatid. Pag hinawakan mo yan, tutunog daw yun. Kung may kulog talaga na totoong mutya. Kung may pangil ba na kidlat na ganito, kung alam niya anting-anting, bakit ibibenta ba? Ibibenta niya ba ng ganon? Hindi. Kung ako man may pangil ng kidlat na naglalagablab yung kuryente dito, kung ito man ay pangil ng kidlat kung may naglalagablab ng kuryente, hindi ko ibibenta to mga kapatid. Siyempre, pansarili mo yun Ayun mga kapatid, minsan kasi may mga tao din na binubulag din ang ng tao. Doon ko na kasi ako dati nung baguhan pala ako sa larangan ng espiritual, ignorante ako dati, gusto ko rin mangulikta ng mga ganito. Pero nung nalaman ko na may mga kakilala ako mga ng mga science, siyempre may mga kakilala ko, may mga klase ako, tinatanong ko, doon ko naunawaan na wala talagang di totoo yung mga pangil ng kidlat na yan. Dahil kung totoo na may pangil ng kidlat, yung mga natatamaan na mga tao, may babaon doon na kahit kakaunti lang na yung parang tipak ng kidlat, wala hindi totoo mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kung may kidlat daw naman, kasi kung may makikita kang mga kidlat, hahawakan pa lang ng tao yun, kinukuryente na yun. Yun ang katotohanan sa mundo ng
spiritual. Wala po talagang ano. Kung ano man, kung may ganun man, sa ano na siguro sa kumbati spiritual, maniniwala ako. Yan ang katotohanan. Ito akala ko dati, ito ay kidlat kasi ano pa, ignorante pa lang eh. Yan ang katotohanan, namulat ako sa realidad kasi bago kasi ako naniniwala sa panahon ngayon, para hindi na maloko, sinasaliksik ko muna ang totoo. Yun, bago ako kasi magsabi sa social media, may napatunayan. Ganyan ang katotohanan dyan mga kapatid. Hindi yung banat lang ng banat, salita lang ng salita, hindi niya na alam yung mga sinasalita, hindi na alam kung anong lumalabas sa bibig. Yung mga sinasalita niya, may mga natatapakan ng tao. Yan ang katotohanan dyan. Dapat kasi ang dila natin mga kapatid, dapat yung kinukontrol yan mga kapatid. Di natin alam, bawat bigkas natin ng ano, di natin alam, mayroon palang tao dyan na ano, na nasaktan o natamaan sa mga pinagagawa ng mga ganyan. Delikado yan. Ikay pagkaisahan yan, hindi mo masasalag yan, totoo yan. Ano kasi Batman. Anong katotohanan sa spiritual mga kapatid? Ang spiritual di dinadaan sa yabang yan. Doon mo masusubok yan kung may napatunayan. Di yan sinasabi, ganto ipangangalandakan mo yung sarili mo na mataas ang antas. Mali yun. Taas na ng tingin mo sa sarili nun pag ganun. Ako nga kahit ganito lang ako, hindi ako ganto ako. May mga pasyente ako dito na may nagkakasakit. Hindi ako sabi na, alika dito, gamutin kita. Mali yun. Pinangangalandakan mo na yung sarili mo. Hayaan mo silang lumapit sa'yo kung totoo ka manggagamot. Kung naniniwala sila sa'yo, sila ang lumapit sa'yo. Hindi yung ipangangalandakan mo yung yung kakayahan mo sa ibang tao na kasi ako ganto ganyan, napagaling ko yun. Hindi yun. Ang taas na ng ang tingin na sa sarili mo pag ganun. Parang tatawanan ka na ng tao. Minsan kasi ang pag-aaral sa spiritual, pag hindi mo kasi nakukontrol yung mga ganyang lalamon parang ang tingin ng tao sa iyo ay parang wala na sa hulog. Minsan yung iba pag nag-aaral ng lihim na karunungan o pag-aaral ng mga orasyon yan, minsan pag hindi nakakayanan, hindi nakakatulog, minsan iba nababaliw, nasisiraan ng ulo kasi hindi kinakaya ng utak, puro Latin yan tapos parang yung iba na yung ang tingin na ng iba sa sarili akala mo ay siya lang yung malakas sa ating Panginoon. Lahat naman tayo may karapatan, pero wag naman sanang umabot sa akala siya lang yung pakikinggan. Mali yung ganun. Minsan kasi ang pag-aaral ng lihim na karunungan, pag hindi natin nakukontrol yan, maraming nasisiraan ng ulo, maraming nababaliw. Yan ang katotohanan dyan. Kaya hindi biro ang mag-aral ng lihim na karunungan. Tingin niya lang sa sarili niya, mataas na. Yung palang tingin ng ibang tao sa kanya, nasisiraan na ng ulo. Ayan, dapat ang dyan, tahimik lang, hindi yung pinangangalandakan sa tao. Yan ang katotohanan dyan. Kung may naipopost man ako sa mga Facebook na mga ganyan, yun, pasasalamat ko yun bilang sa taong nagbalik sa akin ng hindi ko sila pinirahan. Kahit tanongin mo yung mga OFW na nagpapagawa sa akin ng ritual, kung ako lang siguro ang namimira sa kanila, kaso ayaw ko mga kapatid, ayaw ko na may ipapakain ako sa aking pamilya na galing sa panluloko, sa pangguguyo ng iba, na sabihin ganito kasi ganito. Totoo ba tong mutya na ito na pampaswerte? Hindi mga kapatid, mali yung ganun. Hindi ang mutya ang nagbibigay ng swerte sa buhay mo. Ikaw mismo ang gumawa ng swerte sa buhay mo. Magsumikap ka. Hindi ka aasa diyan sa mutya, hindi aasa sa mga medalyon. Ang medalyon at mutya lang mga kapatid ay pawang gabay lang yan. Pawang gabay lang yan. Pero kung iaasa mo, hindi ka kikilos. Tulad ito, kunyari may mutya ako dito. Mutya ng pampaswerte daw. Kung titigil ka, aasa ka sa pampaswerte ng mutya, hindi ka yayaman, hindi ka aasinso. Kasi dito ka umaasa kilusan mo. Kung meron ka nito, kilusan mo. Aasinso buhay mo. Yan ang katotohanan dyan. Wag mong iaasa sa mga mutya, sa mga medalyon ng pampaswerte. Ang totoong swerte mga kapatid, ikaw ang magdadala ng swerte sa buhay mo. Yan ang katotohanan dyan. Hindi ka siswertihin kung tamad ka. Wala kang diskarte sa buhay. Yan, kung magtatrabaho ka puro reklamo. Yan ang katotohanan dyan. Yung mga nagbabash dyan sa
akin na mga ganito ganyan. Ay kung baguhan lang ako sa larangan ng lihim ng karunungan, pero pag magdebate tayo ay mapapahiya ka. Totoo lang, ako'y tahimik lang sa totoo. Yan ang katotohanan dyan. Yan, maghihigit 1 oras na mga kapatid ang aking ang aking live. Yan ang katotohanan dyan. Hindi natin, di mo alam, yan po yung taong minamaliit ninyong tao, at ginagawa ninyo ng kung ano-ano, ay mataas pa pala ang karunungan yan at tahimik lang. Yan ang yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Hindi sa mutya ang swerte. Kung may pangpaswerte ka ng mutya, kilusan mo mga kapatid, gawan mo ng paraan. Yan ang katotohanan dyan. Huwag kang aasa sa swerte lang sa mutya. Hanggang 5 taon ka aasa ng swerte dyan sa mutya, kung kailan ka ambunan, hindi walang mangyayari sa'yo. Dilat yung mata mo, totoo yan. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Yan ang kaya namulat ako sa spiritual, sa physical, sa mga ng tao. Alam ko yan kung paano gamutin. Ayan, alam ko yan kung paano gamutin mga kapatid. At ako hindi na nagpo-post sa social media. Ayaw ko rin kasi na dumugin din ako ng mga tao na taga ibang lugar, at hindi ko na rin magawa yung mga gusto kong gawin. Ayan mga kapatid, yan ang katotohanan dyan. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Yun po masasabi ko sa inyo. At dapat ang ating trabaho kahit sa panggagamot lang, mahalin natin, dahil yan po ay regalo ng ating Panginoon na dapat alagaan at mahalin, dahil yan po ay parang kayamanan din po yan mga kapatid. Bihira lang po ang taong pinagkalooban ng ganitong kakayahan, at wag mo itong ikahiya, wag mong ipagmalaki mo mga kapatid. Wag yung ganun, yung binabash, yung natatawa lang ako sa mga ganyang mga tao na mga sinasabi na di natin alam kung mga sinasabi niyan may galit o ano man. Minsan nag-uusap-usap na lang kami na ba't nagkaganyan yan, hindi natin masisisi kung ba't nagkaganyan ng niyan. May sariling pag-iisip yan Yan lang mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless.